And today, I would like to bring a message, decision to glorify God with your life. Decision to glorify God with your life. Nag-pray na ba tayo? Hindi pa? Hindi pa? Okay, mag-pray muna tayo bago tayo mapalayo. Tumayo tayong lahat and let's come to the Lord in prayer. Father in heaven, we are most grateful once again for this given opportunity to corporately study your word. Open our hearts and minds and enlighten us with all thy truth, that you would guide us to live an honorable life giving you glory. Use this message to motivate us to really live in accordance to your will and to glorify you with our life. In Christ's name we pray. Amen. Remain standing. I want you to open our Bibles in 1 Corinthians 10:31. 1 Corinthians 10:31. Babasahin ko po, inyo pong sundan sa inyong mga paningin. Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Pwede na po tayong mapo. This is the admonition of Apostle Paul to the Corinthian believers. We all know that the believers in Corinth are a wealthy group of people because Corinth is the center of economy. The very heart of the business world is in Corinth. So mayaman yung mga tao dito, naturally, yung church na nandun ay mayaman din. Mayaman yung mga members. Very affluent sila sa buhay. And yet, because of the wealth that they have accustomed to the comfort of life na hindi na nila hinahanap yung pangangailangan nila sa Diyos. They take things for granted. Na kahit hindi nila ipanalangin, hindi nila hilingin, nandyan na yung mga bagay na kailangan nila, na-enjoy nila yung buhay nila. And this is the very reason why Paul said in verse 31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Gawin nyo sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Bago tayo lumayo sa pag-aaral natin, let us define glory of God. What is the glory of God? Para makita po natin yung context ng pinag-aaralan po natin, kapag sinabi po ng Bible na glory of God, yung mental picture kagad natin ay yung Diyos na kaupo siya sa kanang trono, sinasamba ng mga anghel, pagkatapos maliwanag na maliwanag siya. That is the glory of God. Na yung brightness ng kanyang glory ay hindi magawang tingnan ng ordinaryong mata or else they will die. That's the glory of God. Pero yung context ng pinag-aaralan po natin dito is how God is being glorified by men. Papaanong nagmamanifest yung glory ng Diyos sa atin? Yes, nandun yung glory ng Panginoon sa kanyang trono. Pero when it comes to us, sa atin ng mga mananampalataya, nasaan yung glory ng Panginoon? Papaanong nag-glorify ang Diyos sa atin? When men look at us, do they see the glory of God in us? Yun po ang gusto ko pong talakayin po natin. Ngayon, bago po tayo lumayo, let me give you a brief illustration how can we really understand kung ano po yung glory. Meron pong isang bata, 4 years old, tinanong po niya yung tatay niya. Ordinary question. Pinag-aaralan po nila yung glory sa church. Pag-uwi, sabi niya, Tay, anong ibig sabihin ng glory? How do we glorify God? And this father was taken aback sapagkat hindi niya akalain na yung anak niyang 4 years old will ask that question. At hindi niya alam paano niyang ipapaliwanag, hindi niya paano niyang sasagutin yung kanyang anak. 4 years old. Very innocent, na kahit magsinungaling ka sa kanya, maniniwala siya. So he needs to be very careful na maintindihan ng anak niya kung ano yung tinatanong niya. So, sumakay sila sa kanilang kotse, then nagka-travel sila. Di kalayuan, may nakitang building yung tatay. Sabi niya, anak, gano'ng kalaki yung building na yun? Kaya mong sukatin? Hindi, Dad. I-try mo. Sukatin mo ng kamay mo, ganyanin mo. Di ba madalas ginagawa natin yon? Pag namamasyal tayo, sinukat ng bata yung building. Yung kanyang hintuturo, nilagay niya sa taas ng building. Yung thumb niya, nilagay niya sa ilbaba ng building.
Sabi niya, Dad, ganyan kalaki. O wag mong gagalawin yung kamay mo ha, ganyan lang. So nakaupo yung bata, hawak-hawak ko yung kamay niya, ganyan. Nung nakarating na sila sa building, boba yung tatay, at tumayo siya sa tabi ng building. O anak, sukatin mo uli yung building. Dad, super laki. 100 times. Di ba ganyan lang dati ang laki niya? But ngayon, ang laki niya. When we see God from afar, hindi natin siya masyadong na-appreciate. But when you draw yourself closer to God, na-appreciate mo gaano kalaki ang Diyos. When you recognize how big God is in your life, then you are glorifying God. Kapag nire-recognize natin ang Diyos, kung gaano siya kalaki sa buhay natin. At nangyayari lamang po yun kapag inilalapit natin ang ating sarili sa Diyos. Pero kapag malayo ka sa Panginoon, nagiging insignificant ang Diyos sa iyo because God becomes too small in your sight. Pero pag nilalapit mo ang sarili mo sa Panginoon, God becomes big. Nagiging significant siya sa iyo. Na parang siya yung pinakamalaki sa lahat. When you recognize the very presence and greatness of God in your life, you glorify God. So balik sila sa kotse, as they drive around the community, nakita nung tatay yung tatay nung kaklase nung anak niya, na kaibigan din niya. Masalimutan nung kaibigan niya, kita niya. So tigil sila, anak, halika, may tuturo ko sa'yo. Baba sila, kumustahan, tapos tumabi siya dun sa kaibigan niya. He is 4'11", yung kaibigan niya, 6-footer. Anak, anong height ko? Dad, maliit ka lang, 4'11" ka lang. Eh siya, 6 feet tall, napakalaki. Willing ka bang ipagpalit ang daddy mo na 4'11" sa 6 feet tall? Hindi, siyempre. Bakit? So, nag-flashback sa isip ng bata yung building na malaki. Maliit. Paglapit nila, malaki na. Bakit ayaw mong ipagpalit yung daddy mong maliit sa matangkad na daddy? Hindi, siyempre. Daddy, because I love you. You are precious to me. Hindi kita ipagpapalit. Kahit kanino. Nag-iisa ka lang. That attitude glorifies the Father. Nakita nung bata yung value nung tatay niya sa kanya. Kahit na kung titingnan yung size, mas malaki yung 6 foot kesa dun sa 4'11". Pero pinili pa rin yung tatay niya. Bakit? Because he saw the value of his father. That is glory. Diba? Ang Diyos, kapag hindi natin siya ipinagpapalit sa kahit na anong bagay sa buhay natin, we are glorifying Him. One of the very reason kung bakit nandito kayo ngayong umaga, you made the decision to choose God. Marami sa inyo, mayroong pagkakataon na magsakit-sakitan, mag-stay na lang sa bahay. Mag-online na lang po ako. But you choose God rather than the screen. That is glorifying God. Pwede kayong maglaban na lang ng santambak na labada nyo sa bahay. But you choose God rather than the laundry. Pwede kayong mamasyal na lang, piyesta ngayon. But you choose God rather than the festivities. Pwede kayong maghanap buhay, magnegosyo, magtrabaho. But you choose God rather than the money. That is glorifying God. Pag palagi mong pinipili palagi ang Diyos over any other things in your life, you are glorifying God. Tapos sabi ng tatay na to sa kanyang anak, Anak, that is glorifying God. You chose me over the taller guy. You are giving me glory. So nagkakaroon ng malinaw na idea yung bata. Umuwi sila. Pag-uwi nila yung kapatid ng bata, nanonood po siya ng cartoon.
Sino po dito ang nakakaalala pa noong palabas na Dimos? Dimos! Tatas mo kamay, nakakaalala pa ng movie na yun. Ayan, yung mga matatanda na mga yan. Ano? Mga millennials, hindi na nila alam yun. Ang alam lang ng mga millennials, Bioman. Parang di pa rin nata nila alam yun, ano? Nanonood siya. Doon sa pinapanood niya, nandun yung mga Bremen, yung mga kontrabida ba na may mga sungay, tas pangit yung mga itsura nila. Yung kapatid niya, nakatutok lang na gano'n. Galit, parang galit na galit yung mukha. Then bigla, lumabas yung bida. Alam niyo kung sino yung bida sa Dimos? Anong pangalan niya? Di niyo na alam. Si Richard. Yung kanyang kalab team, yung prinsesa nung kalaban, si Erica. Lumabas bigla si Richard. Naka-uniforme, mala-Adonis, matikas ang kanyang tindig. Biglang tumayo yung kapatid niya, naglulundag sa tuwa. Yes! Nandiyan na yung bida. Naggalak siya, natuwa siya. Kasi nandiyan na yung bida. This child is glorifying that hero. Wala pang ginagawa yun. Nakita pa lang niya. It already gave him joy. Natuwa na kagad siya. Nung una, galit na galit siya eh. Mga kontrabida nakikita niya. Pero nung lumabas yung bida, bigla siyang natuwa. Ang sabi ng tatay dun sa anak niya, "Son, that's glory. It's not the beauty of the movie. It's not the beauty of the people. But the presence of the hero gave him joy. That's glory." When you recognize God's presence in your life, that's giving Him glory. Kapag nire-recognize natin palagi ang presensya ng Diyos, that's giving Him glory. Lahat ng mga magagandang nangyayari sa buhay mo, kapag binabalik mo yung papuri sa Panginoon, you're giving Him glory. That's glory. Kapag lagi ibinabalik natin lahat sa Panginoon, that is glory. Ngayon, para hindi nyo makalimutan yan, yung unang illustration, yung building, ang pinag-usapan po doon yung size, yung laki. Yung pangalawa, nung kinumpare po niya yung height nila, value. Yung value nila. Nung pangatlo, yung karton ng movie, it's the beauty. The beauty of the presence of God. Itong tatlong ito ay naglalaro sa buhay ng lahat ng mga mananampalataya. And oftentimes, we neglect to see the glory of God in our life. And this morning, I would like to encourage you to make the decision to glorify God with your life. Now, how do we do that? Paano po natin gagawin yon? To glorify means to honor Him in all that we do, say, or even think. It is the ultimate purpose of every believers. Ito po yung layunin ng Panginoon sa atin. Mag-glorify siya through us. Though the angels glorify God, the creation of God glorifies Him. The stars, the planets, the sky, the nature glorifies God. But how about the people? Tayo. How do we glorify God? Number one, to glorify God is to obey God's word. To glorify God is to obey God's word. Do you know that that obedience is the very foundation of a life that glorifies God? Ito yung pinakaunang commandment that was ever given to man kay Adam. Anong sabi ng Panginoon kay Adam? Here is the garden, here are the animals, here are the trees, Adam. You can have it all. Except for the tree in the middle. Don't eat the fruit of that tree. What's wrong with that tree? Nothing. Yung puno na yun ay katulad lang ng ibang mga puno sa Garden of Eden. Hindi marami, walang uod, walang lason. It's like any other tree. Among others, doon sa Garden of Eden. Basta sinabi lang ng Panginoon, huwag mong kakainin yon. It is a test of obedience. And we know the story. Kinain ni Adan yun. Ano yung naging kasalanan niya? Disobedience.
And from there on, hanggang ngayon, pinagdudusaan natin yung disobedience na yon. Kaya obedience is the foundation of a life that glorifies God. Para ma-correct yung kasalanan na yun sa buhay natin, kailangan gawin natin kung ano yung tama. Kung saan nag-fail si Adam, gawin natin yung tama ngayon. Obey God's word. To glorify God is to obey God's word. Let's open our Bibles, John 14:15. Anong sabi ng Panginoon dito? If you love me, keep my commandments. If you love me, keep my commandments. Ang pagsunod sa mga utos po ng Diyos ay marka ng pag-ibig at pagmamahal po natin sa ating Panginoon. Obedience to God's commandment is a direct expression of love and reverence. Ang pagsunod sa utos po ng Panginoon. James 1:22. James 1:22. Be ye doers of the word and not hearers only. Sa dami po ng mga mensahe na nai-preach na sa church na ito, since its existence hanggang ngayon, napakarami na siguro by the thousands. Kung ang lahat ng mga yon ay isinapamuhay natin, I guarantee you, God could have transformed our lives for better. Pero bakit may mga pagkakataong hindi nangyayari yun? Because we fail to do what God said. Kaya ang sabi ni James dito, be ye doers of the word, not only hearers. Hindi lamang tayo basta nakikinig. Dapat ina-apply natin sa buhay natin yung salita ng Panginoon. That way, we glorify God. 1 Samuel 15:22. Samuel asked a question. Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Ang mga hain, ang mga sakripisyo, ang mga alay nila, ibinibigay nila sa Panginoon, pero God rejects them. Anong sabi niya? To obey is better than sacrifice. This is the very reason kung bakit hindi natin pwedeng suhulan ang Diyos. Na para bang exempted na tayo sa ibang mga bagay kapag nakakapagbigay tayo sa Diyos ng extra-extra. No. God knows better. Kung kahit ang sabi niya, to obey is better than sacrifice. Mas mainam pa na sumunod ka sa aking mga salita kesa kung ano-ano ang mga binibigay mo sa akin. Hindi natin pwedeng i-bribe ang Diyos. Maging tapat tayo sa pagsunod sa kanyang salita. God desires submission more than outward religious acts. Kahapon, habang nagbabasa ako, na-intrigue lang ako dun sa word na obey. So, sinerch ko yung obey sa Bible apps. At very interesting yung aking na-discover. The word obeyed, the voice of the Lord, appeared only 4 times in the Bible. Obeyed. Then, na-curious ako lalo, sinerch ko yung obeyed not. And it appeared 21 times. Mas maraming beses na ang tao hindi sumunod sa Diyos. Napakadalang lang, bilang sa daliri mo, yung mga taong sumunod sa Panginoon. Ano po yung pinapakita sa atin nun? Because man has a nature not to obey God. Man has a nature to rebel against God. Sa isip natin, mas magaling tayo sa Diyos. Sa isip natin, mas marunong tayo kaysa sa Bible. Sa isip natin, yung practical na kakayahan natin, mas magaling kaysa sa theology ng Bible. Kaya ano yung ginagawa ng tao? Sinusuway nila yung salita ng Panginoon, yung sarili nilang mga kaalaman at plano ang sinusunod nila. Obeyed not the voice of the Lord. No wonder yung Bible, punong-puno po ng judgment ng Diyos. Pag dumating yung judgment at saka palang magsisisi ang tao. Why? Because they made the wrong decision not to obey God. They chose not to obey God. But when we choose to obey God, the blessings and rewards of God follows. Hindi po nakakapagtaka yung pinag-aralan po natin nung unang lesson po natin, to put God first in your life. Na kapag inuna mo ang Diyos,
everything else follow. Hindi mo kailangan habulin, hindi mo kailangan pangarapin, automatic na darating sa buhay mo. Basta inuuna mo palagi ang Panginoon. Yung context po kasi ng Matthew chapter 6 ay yung mga basic commodities na kailangan po natin para mabuhay. Food, raiment, shelter. Yun po yung mga context na binanggit po niya dun eh. Basic needs po natin. Pagdating doon sa last verse, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things, sabi niya. Yung lahat ng mga binanggit niya, mga naunang mga verses, lahat ng mga bagay na ito shall be added. Kusang darating. Kusang idadagdag ng Diyos sa'yo. Hindi mo kailangang asamin. Hindi mo kailangang pangarapin. Hindi mo kailangan habulin. Hindi mo kailangan hanapin. They will automatically navigate their way to you. Darating at darating sa'yo. So dito nakikita po natin na kung susunod tayo sa salita ng Panginoon, lahat ng mga bagay na kailangan mo to live a comfortable life will navigate themselves to you. Di ba, minsan narinig natin na yung mga mahirap, lalong umihirap. Yung mga mayayaman, lalong yumayaman. Bakit kaya ganun? What you have attracts. Yung pera, ang ina-attract niya, pera din. Yung mga magaganda, ang ina-attract niya, mga magaganda rin. Tama ba ako? Tingnan niyo mga katabi niyo. Pag maganda ka, usually mga katabi mo maganda din. Pag gwapo ka, usually mga katabi mo gwapo din. Ngayon, kapag pangit yung katabi mo, tingnan mo yung sarili mo. Baka na-attract ka niya. Anong ibig ko po sabihin dito? When we obey the Word of God, everything else follows. To glorify God is to obey God's Word. Number 2, to glorify God is to reflect Christ's character. When we say reflect, kung ano yung meron sa'yo, nag-reflect dun sa salamin. Nakikita mo yung sarili mo dun sa salamin. Nakikita mo yung reflection mo. Ngayon, to reflect Christ's character, kung ano yung mga character ng ating Panginoong Jesucristo, dapat nakikita sa atin. Nagre-reflect sa atin yung character ng ating Panginoong Jesucristo. Goodness, generosity, gentleness, joy, love, long-suffering. Nagre-reflect sa atin dapat yung mga characteristic na yun ng ating Panginoong Jesucristo. Galatians 5:22 and 23 tells us the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, long-suffering. These things glorifies God. Kapag nare-reflect sa atin yung character ng ating Panginoong Jesucristo, it glorifies God. Wala na siya dito sa lupa, nasa langit na siya, pero iniwan niya tayo na kanyang mga anak that should reflect God's character. Na kapag nakikita ka ng tao, nakikita nila si Kristo sa iyo. To live a Christ-like spirit. Kaya yung ibang mga tao ayaw nilang maging Kristiyano eh. Sapagkat sa mga Kristiyano, ang dami daw bawal. Tama ba yun? Marami bang bawal sa atin? Bawal uminom, bawal makipagsayawan, bawal manigarilyo, magsugal, ano pa? Bawal magmarites, daming bawal eh, no? Kaya ayaw nilang maging Kristiyano. Pag Kristiyano ka, dapat tahimik ka, dapat hindi ka nakikipag-away, dapat mahirap ka, bawal kang maging mayaman pag Kristiyano ka. Diba? Daming bawal eh. Kaya ayaw nilang maging Kristiyano. Pero alam nyo, they miss the whole point of being a Christian. Kaya naman pinapaiwas ng Diyos sa atin ang mga bagay na ito for us to really experience a fulfilled life. Para ma-enjoy po natin ang buhay. Kasi yung mga bagay na ito, sisira sa buhay natin eh. Tama? It will ruin our life.
Kaya ito yung mga bagay na hindi mo dapat gawin, ito yung mga bagay na dapat mong gawin. Kaya pag Kristiyano ka, minsan napapraning yung ibang tao eh. Pag Kristiyano ka, ina-expect kagad nila. Pag nakita ka nila sa bowlingan, ay, hindi bawal sa inyo to? Isip ko, anong tingin mo sa akin? Hindi pwede mag-bowling? Pag kumakain ka ng suso, ay, hindi bawal sa inyo to? Kumakain kayo nito? Bakit anong masama sa suso? Kasala naman kumain ng suso. Pag kumain ka na ng pinritong palaka, ay, hindi bawal sa inyo? Kumakain ka ng palaka? Bakit naman? Para bang lahat na lang bawal? Kasi yun ang nasa isip nila, kaya ayaw nilang maging Kristiyano. Sobrang daming bawal, hindi mo na ma-enjoy ang buhay mo. But the truth is, the most enjoyable life is a Christian life. Fulfilled life. Ngayon, Matthew 5:16, ang sabi ng Bible, let your light so shine before men, that they may see your good works. Makita nila ang iyong mga mabuting gawa, at pag nakita nila yun, ano yung natural response nila? Glorify your Father which is in heaven. So God is being glorified kapag gumagawa po tayo ng mabuti. It should come out naturally sa atin ng mga mananampalataya. Mahirap bang maging mabuti? Dapat maging magaan sa atin ang maging mabait. Na kahit hindi mabait yung kasama mo, dapat mabait ka pa rin sa kanya. Kahit gusto mo nang patayin yung kasama mo, kailangan mabait ka pa rin sa kanya. Ang hirap maging Kristiyano, no? Kailangan maging mabait ka sa lahat ng pagkakataon. But being good glorifies God. It should come out naturally sa atin bilang mga mananampalataya. Alam niyo kung ano yung pinakamabisang paraan na makaganti sa kaaway? Di ba kapag sinisiraan ka, gusto mong siraan mo rin siya? The best revenge against an enemy is to make them your friends. Kaibiganin mo sila. Gawin mo silang kaibigan. Pastor, paano po yun? Halimbawa, nakita ko na naman si Kuya Paul. Iniiwasan ko siyang tingnan eh. Halimbawa, talagang yun na pumapasok sa isip ko, Paul eh. Iniiwas ko na eh. Ang natural tendency po ng tao magiganti kapag ginawang ka ng hindi maganda. Di ba? But the best revenge against an enemy is to make them your ally. Kaibiganin mo sila. Ginawang ka ng hindi maganda, ng masama, suklian mo ito ng kabutihan. Bawa, namasyal kayo, inilibre niya lahat, ikaw lang ang hindi. Tandaan mo yan. Darating yung araw, hindi kita ililibre, lahat ililibre ko. Dumating yung araw na yon. Nanggigigil ka. Pero ang sabi ng puso mo, make friends with your enemy. Huwag mong ilibre lahat, siya lang ang ilibre mo. Nilibre mo siya. Alam nyo, hindi kayang maatim ng budhi ng tao yung ginawan mo ng masama, tapos ginawan ka ng mabuti. Hindi niya kayang dalhin yon. Hindi niya alam, gumaganti ka na sa kanya. Nahihirapan siya, di ba? Naranasan nyo na yan? Na yung kapitbahay mo, lahat ng hindi maganda, pinagsabi mo na tungkol sa kanya, and yet, pinupuri ka pa rin niya sa ibang mga tao. Hindi mo maintindihan yun. At napakabigat yun sa iyong damdamin. Gumaganti na pala siya sa iyo sa ganung paraan. So the best revenge against an enemy is to make them your friends. Kaya kapag merong nagiging mabait sa inyo, gumaganti na sila sa inyo. Amen? Kaya sa atin ng mga mananampalataya, it should come out naturally na maging mabuti tayo sa ibang mga tao. So God would be glorified. Colossians 3:12, ito po yung mas mahirap. Clothe yourself with compassion and humility. Ang Kristiyano, kapag maawain, mahabagin, gino-glorify niya ang Panginoon. Sa dami ng mga naging accomplishment mo, humble ka pa rin. Gino-glorify mo ang Panginoon. Ang pinaka-main point po ng verse po na ito
ay yung lahat ng tinatanggap mo, lahat ng binibigay sa'yo, ibinabalik mo lahat sa Panginoon. Pag pinuri ka, ang galing mo, ibalik mo sa Panginoon. Maraming beses ko na po itong sasaksihan kapag may kainan po dito. Ay sis, ang sarap ng pagkain na to, sinagluto to. Siyempre, ako, humility. Sis, maalat ng pagkain na to, sinagluto. Siya. Pag masarap, ikaw. Hindi masarap, siya. Diba? So, paano ito i-display yung humility? Pag pinuri yung gawa mo, biyaya ng Panginoon. Amen? Sis, ang galing naman ng pagkakabake nito. Paano mong niluto to? YouTube. Biyaya ng Panginoon. Amen? Ibalik natin palagi sa Diyos kapag pinupuri ka. Sis, ang ganda-ganda naman ng damit mo. Blessing yan. Ang ganda naman ng sapatos mo. Blessing yan. Ang ganda naman ng pagkakaplansya ng buhok mo. Blessing yan. Amen? Hindi yung pagpinuri yung suot mo. Siyempre, bago to. Signature. Alam ba kung magkano to? Sasabihin ka agad kung magkano eh. Binilang ka ng barong. Pastor, ang ganda-ganda na ng barong mo. Bawat botones niyan, 500. Talagang yung presyo ang sinasabi. Pero ang sabi ng Bible, be humble. Ano man ang narating mo sa buhay, ano man ang nakamit mo sa buhay, ano man ang meron ka, ano man ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, bigyan natin ng papuri sa Panginoon. Biyaya ng Panginoon. Amen? Clothe ourselves with compassion and humility. God is glorified through the way we treat others. 1 Peter 2:12, live honorably among the Gentiles, ang sabi ng Bible. Our good behavior should silence critics and honor God. Live honorably. Umiiwas daw po tayo sa pakikipag-away, sa pakikipagtalo. Live honorably. May kikwento lang po ko sa inyo. May chichismis ako. Ako naman to, chichismis ko sa sarili ko. Nung Sabado ng gabi, habang iniintay ko po yung mga bata, tsaka si Sister Budgie sa bahay, naisipan kong sunugin yung basura doon sa tapat ng bahay namin. Alam ko, tuyong-tuyo yung mga damo, nagdala ako ng isang balding tubig. Nung lumalaki na yung apoy, binuhusan ko na ng tubig. Kapag binuhusan pala ng tubig yung apoy, nagiging mausok. Tama ba? Mausok. Pero nakarating sa kapitbahay yung usok. Lumabas sila. Lahat ng insulto narinig ko. Wala kang pinag-aralan. Wala kang kwenta. Etc. etc. Ako naman, sorry. Habang nagbubuhos ako ng tubig. Kasi kasalanan ko talaga eh. Anong ididepensa ko sa sarili ko? Bibitawan ko yung tabo, haharapin ko. Lahat ng insulto, sinabi mo na sa akin. Bata siya, matanda pa ako sa kanya. Pero pinabayaan ko siya. Sapagkat mali talaga ako. Nag-iskandalo siya. Buong Salem, naririnig yung boses niya. Kaya sikat ako sa Salem ngayon. Kasalanan ko naman talaga eh. Pero, not a single hint na nakipagtalo ako sa kanya. Although yung, talagang yung dibdib ko, gusto na sumabog eh. Pastor ka. Kristiyano ka. Kapitbahay mo yan. Mahirap yung may kapitbahay na kaaway. Sorry. Di na po maulit. Reklamo kita. Papahuli kita. Papadampot kita. Lahat na lang. O, tama ng chismis. Live honorably among the Gentiles. Huwag makipag-away. Huwag makipagtalo. Amen? Kapag yung mga tao galit, hayaan mong ilabas nila yung galit nila. Lilipas din yun. Number 3. To glorify God, resources for His glory. To use your gift and resources for His glory. God gives us talents, time, and treasure to be used for His glory. Mapalad tayo pag binigyan ka ng Panginoon ng talent. Ikaw ang personal na magbe-benefit niyan. Mapalad tayo kapag binless tayo ng Panginoon
ng mga resources, pinagpala ka ng Diyos financially, ikaw ang personal na mag-benefit niyan. But let me tell you this. When God gives you something or anything, you don't only use that for your own benefit. Use it for the glory of God. Amen? Kapag pinagpala ka ng Panginoon, lalo na kung sobra-sobra yung blessing na binigay ng Diyos sa iyo, ang intention ng Diyos, use it for His glory. Kapag sumobra yung binigay ng Diyos sa iyo, yung sobra hindi talaga para sa iyo. It is for His glory. Binibigyan ka ng Diyos ng kakayahan, i-glorify siya. Kaya sinadya niyang pasobrahan para mag-glorify siya. Ngayon, kung inangkin mo yun at sinarili mo lang, hindi mo ginamit para sa Kanya, you failed the test. Hindi na mauulit na mangyayari na bibigyan ka ng Diyos ng sobra sapagkat hindi mo siya nag-glorify dun sa binigay niyang sobra. Pero kapag every time bibigyan ka ng Panginoon ng sobra, lagi mo siyang nag-glorify, palagi kang bibigyan ng Panginoon ng sobra. Alam niyo bakit? God wants to be glorified. Kapag nag-glorify siya sa mga resources mo, lagi kanyang bibigyan. So He could also be glorified. Para mag-glorify siya. Yung mga tao, nag-glorify nila ang Panginoon sa buhay nila, time and time again, nandun uli yung blessing ng Panginoon sa kanilang buhay. Because God loves to be glorified. Gustong-gusto ng Diyos na nag-glorify siya. Alam nyo yung popular verse sa Bible, yung Philippians 4:19. But my God shall supply all your needs according to His riches, saan? In glory. Ayon sa yaman niya sa kaluwalhatian in Christ Jesus. So kung ang Panginoong Jesucristo mayaman sa kaluwalhatian sa iyo, then God will provide all your needs. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo nagsabi doon. Number 4, to glorify God is to be a witness to others. To glorify God is to be a witness to others. Evangelism and discipleship are powerful tools that glorifies God. Di ba? Sabi ng Bible, ang buong sangkalangitan ay nagdiriwang sa bawat isang kaluluwa na nagsisisi at tumatanggap sa Panginoon. Over one soul that repenteth, the host of heaven rejoices. So nag-glorify ang Panginoon kapag mayroong isang kaluluwa na naliligtas. Kaya kung ang buhay natin ay gagamitin po natin na makapag-akay ng kaluluwa sa Panginoon, God is being glorified. Acts 1:8, you shall be my witnesses. So testifying about Jesus everywhere glorifies God. Kapag ibinabahagi mo si Kristo sa ibang tao, it glorifies God. Then Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel. Being bold for Christ honors Him in a world that rejects truth. Yung hindi natin ikinakaya ang Panginoon, nag-glorify ang Panginoon sa atin. Amen? Hindi mo ikinakaya ang pagiging Kristiyano mo, nag-glorify ang Panginoon sa iyo. Pag pupunta ka sa church, may dala kang Bible, hindi mo tinatago. Sa opisina nyo, may sayawan, sasabihin mo, Kristiyano ako, hindi ako sumasayaw. Hindi mo kinakaya ang pagiging mananampalataya mo. May inuman sa isang okasyon, Kristiyano ako, hindi po ako umiinom. It glorifies God. Pag tumatayo ka sa iyong prinsipyo at paniniwala na Kristiyano ako, I glorify God. Then Philippians 2:15, shine as lights in the world. Godly conduct can lead others to Christ. Alam niyo, gusto ko po yung testimony ni Rain. Rain came to know Christ because of the conduct of Fidel. Nakita niya si Fidel. Kakaiba daw siya. Kaya na-curious siya. And the rest is history. Kaya nandito si Rain ngayon. Hindi lamang siya sumasamba sa Panginoon, kasama nating naglilingkod. Because of godly conduct. It glorifies God. Kapag yung attitude natin, yung behavior natin sa mundo is godly. John 15:8, by this my Father is glorified, that ye bear much fruit.
Pag meron kang nadalang kaluluwa sa Panginoon, may naakay kang kaluluwa sa Panginoon, that considers your fruit to your account. Yun ang nagsisilbing bunga mo sa iyong paglilingkod sa Panginoon, yung may nadala kang kaluluwa. So this morning, let me encourage you to make the decision to glorify God with your life. How do we do that? We glorify God by obeying His Word. We glorify God by reflecting His character. We glorify God by using our gift and resources for His glory. And we glorify God by being a witness to others.